Ang tunay na magnetismo ng isang lalaki ay hindi nagmumula sa kanyang itsura o sa kanyang mga salita. Nagmumula ito sa kung ano ang nangyayari kapag siya ay pumapasok sa isang silid. Nang hindi nagsasalita, napapatahimik niya ang iba. Hindi ito maingay na karisma, kundi tahimik na kapangyarihan ng komposisyon at enerhiya na nagpaparamdam ng kanyang katatagan kahit sa katahimikan. Ang ganitong lalaki ay hindi kailangang patunayan ng sarili dahil ang kanyang kalmadong presensya ang kanyang pinakamalakas na pagpapakilala. At marahil ang tunay na nagtatangi sa kanya ay hindi kung paano siya nakikita, kundi kung ano ang nararamdaman ng iba kapag kasama siya, ligtas, nirerespeto at panatag. Ang tunay na atraksyon ay hindi kayang pekein. Hindi ito nabubuo sa ilalim ng spotlight, kundi sa dilim. Sa mga oras na walang nakakakita, kapag hinaharap ng isang lalaki ang kanyang sarili. Ang isang stoic na lalaki ay kaakit-akit, hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil tapat siya sa sarili. Disiplinado kahit walang nanonood, at pinipili ang integridad kahit walang papuri. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius, ang birtud ay isang liwanag na hindi namamatay kahit walang nakakakita. Iyon ang nagdudulot ng respeto. Hindi pagsisikap, kundi esensya. Tinurunan ng makabanong mundo ang mga lalaki na ipagkamali ang atensyon bilang halaga. Hinahabol nila ang spotlight. Mas maraming salita, mas maraming galaw, mas maraming pagpapakita, hanggang mawala ang katahimikang ugat ng tunay na lakas. Ngunit ang tunay na magnetikong lalaki ay kabaligtaran ng direksyon. Kaunti magsalita, mas maraming magmasid, at lilitaw lamang kapag mahalaga. Hindi siya naghahabol ng mata dahil alam niyang kapag na-master ng isang lalaki ang kanyang sarili, kusa siyang mapapansin ng mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 palatandaan ng isang tunay na kaakit-akit na lalaki sa lente ng pilosopiyang Stoic. Dito, ang atraksyon ay hindi mula sa anyo, kundi sa komposisyon, disiplina at panloob na birtud. Ang 7 palatandaang ito ay hindi mga teknik o taktika. Ito ay mga panloob na estado, mga tahimik na senyales na nag-uutos ng respeto kahit hindi ka magsalita. Unang palatandaan, hindi siya iniiwasan ng kanyang titig. Ang atraksyon ay hindi nagsisimula sa salita, nagsisimula ito sa tingin. Maaring hindi mo napapansin, ngunit ang mga mata ang pinakaugat na wika ng atraksyon, kung saan nagtatagpo ang dalawang kaluluwa bago pa man magsalita. Kapag mas matagal kang tinitigilan ng isang babae kaysa karaniwan, kapag nagtatama ang inyong mga mata at siya'y umiwas lamang upang muling bumalik, hindi iyon basta aksyon. Instinct iyon. Maaring kontrolin ng tao ang kanyang salita, ngiti o tono, ngunit ang mga mata ay hindi marunong magsinungaling. Ang tunay na atraksyon ay tahimik. Sa sandaling magtama ang inyong mga mata, tila nalalahok ang paligid. Maaring may kausap siyang iba, ngunit hindi sinasadya na hinahanap ka pa rin sa gitna ng maraming tao. Maaring umiwas siya kapag nahuli mo ang kanyang tingin, ngunit babalik muli. Iyon ang checking instinct. Ibig sabihin, pumasok na sa kanyang isipan. Ang kaakit-akit na lalaki ay hindi naghahabol ng tingin. Hawak niya ito. Hindi mayabang, kundi kalmado. Hindi siya naghahanap ng validation. Siya'y nagmamasid lamang, na para bang alam na alam niya kung sino siya, at ang mapansin ay natural lamang na bunga. Itinuturo ng Stoicism na ang lalaking may kontrol sa kanyang tingin ay may kontrol sa kanyang isipan. Ang palaging palingalingalingang tingin ay senyales na magulong isipan. Ang matatag na titig ay refleksyon na grounded na pagkatao. Ang kanyang tingin ay hindi pa anyaya. Ito ay deklarasyon. Narito ako at hindi ko kailangang patunayan iyon. Ikalawang palatandaan, ang iyong seguridad ay nakakaapekto sa kanyang emosyon. Darating ang punto na babago ang paraan ng kanyang pag-aalaga. Mula sa simpleng, kumain ka na ba? Kamusta ang trabaho? Magpahinga ka maaga. Mukhang simple pero may lalim. Iyon ang paglipat mula sa simpleng interes patungo sa emotional attachment. Kapag binibigyang pansin niya ang iyong routine, kalagayan at pakilamdam, hindi ka na estranghero. Bahagi ka na ng kanyang emotional safety circle.
Ang stoic na lalaki ay hindi kailangang magpasikat para pahalagahan. Kapag sinabi niyang mag-message ka pagdating mo sa bahay, hindi siya nagbibiro o nagpapabibo. Ngumingiti lang siya at sasagot ng, "Oh." Simple pero puno ng reliability. Ang mga babae ay hindi umiibig dahil sa lohika. Umiibig sila dahil sa pakiramdam ng seguridad. At ang seguridad ay hindi kahinaan. Ito ay kontrol sa sarili. Isang presensya na nagpaparamdam na maaari siyang magpahinga. Ikatlong palatandaan, naaalala ka kahit wala ka. Minsan, 3 salita lang. Miss kita. Maikli, simple, ngunit mabigat. Hindi iyon basta miss, iyon ay pagkilala na ang pagkawala mo ay may iniwang espasyo sa kanyang mundo. Ang tunay na lalaki ay hindi nag-overreact, hindi siya nagiging sobra sa emosyon, at hindi rin nagiging malamig. Nananatili siyang balanse. Hinahayaan nang siya mismo ang makadiskubre ng kanyang nararamdaman. Ang kapangyarihan ng isang lalaki ay hindi sa pagpapamiss, kundi sa pagpapahintulot na siya ang makaramdam nito. Ika-4 na palatandaan, nakikita niya na iba ka. Kapag sinabi niyang hindi ka katulad ng iba, hindi iyon basta comparison, pagkilala iyon. Nakikita niya na wala kang kailangang patunayan, hindi ka naghahabol ng atensyon, at doon siya mas lalong naa-attract. Ang tunay na pagkakaiba ay hindi sa ipinapakita, kundi sa pinangangalagaang panloob na mundo. Ika-5 palatandaan, ibinubukas niya ang kanyang pinakamalalim na bahagi. Kapag sinabi niyang, "Hindi ko pa ito nasasabi sa iba," iyon ang hangganan pagitan ng casual at tunay na koneksyon. Hindi niya kailangan ng bayani, hindi niya kailangan ng solusyon, kailangan niya ng presensya. Walang paghuhusga, walang pag-interrupt. Ang kumpiyansang lalaki ay nakikinig upang masaksihan, hindi para sumagot. At sa sandaling iyon, hindi mo kailangang maging malakas. Pinapayawagan mo lang siyang maging mahina. At sa kabalintunaan ng emosyon, doon ka nagiging pinakamalakas. Ika-6 na palatandaan, ini-imagine niya sa kanyang hinaharap. Kapag sinabi niyang, "Masaya siguro kung mag-travel tayo balang araw," inilagay ka na niya sa kanyang bukas. Ang kung ay hindi kondisyon, pag-asa iyon. Ang mature na lalaki ay hindi agad nagpaplano o nangangako. Ngumingiti lang siya at sasagot ng, "Maganda yun, malay natin." Sapat na iyon. Natanggap mo ang kanyang pangarap nang hindi inaangkin. Kapag ang kung ay naging kapag, doon mo malalaman, malalim na ang kanyang pagkahulog. Ika-7 palatandaan, ang mundo ay tumutugon sa iyong enerhiya. Ang tunay na pagbabago ng isang lalaki ay hindi nagsisimula sa katawan, pera o estado. Nagsisimula sa enerhiyang dala niya. Ang lalaking kalmado ay nagpapakalma sa iba. Ang lalaking hindi naghahabol ay hahabulin, hindi dahil pinilit, kundi dahil hindi siya natitinag. Ang mundo ay hindi nakikinig sa salita mo, tumutugon ito sa dalas ng iyong emosyon. Kapag hindi mo kailangan ng pag-ibig para maging buo, kusa itong dumarating. Kapag hindi ka nagkokontrol, tumutubo ang tiwala. At kapag ikaw ay buo sa sarili, nagiging bihira ka, isang lalaking hindi kayang kontrolin ng sinuman. Sa huli, ang atraksyon ay hindi mo nililikha. Ikaw ay nagiging ito. Kapag ikaw ay kalmado, nagiging kanlungan ka sa magulong mundo. Kapag ikaw ay tahimik, nagiging sandalan ka. At kapag matatag ang iyong isipan, nagiging taong gustong lapitan ng lahat kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng mas maraming perpektong lalaki. Nangangailangan ito ng mas maraming mapayapang lalaki. At kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng komento, hindi para patunayan ng anuman, kundi para ipaalala sa sarili mo na ang lakbay ng isang lalaki ay hindi natatapos. I-like, mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi mo mamiss ang mga aral tungkol sa stoic masculinity, kung saan hindi natin inaaral kung paano maging mas kaakit-akit, kundi kung paano maging lalaking hindi na kailangang maging kaakit-akit.